So, good day everyone. So, we are the One Dev, and now we will present our system or our console application, namely Azuki Programming Operating System, or in short, Azuki OSS. So, it is a console-based application where we try to simulate operating system, specifically Linux. So, basically, the concept of our project is like a computer inside a terminal, or simply a computer inside a computer. And the main purpose of our project is mainly to integrate the GUI or graphical user interface to CLI or command line interface. So firstly, I'm John Nasidi Bautista, the programmer, software architect, where I design the back end and front end of our system. So hello guys, my name is James Sierra Loreto, the game developer. I develop our console-based game named Remix. I am Ervin Jacob Suministrado, the administrative assistant. I help in the development stage of this program and I take charge on the paper and documents requirements. I'm Paula Briana de Vera and I handle bug testing and quality control and assist in building new features. Let me walk you through the program and highlight its key functionalities. So, to run our program, i-click natin yung run.bat. Then just wait. And now, welcome to our operating system simulation. Then we are going to press any key to proceed and enter our username. Enter. And now, nandito na tayo sa ating home screen. Meron ditong taskbar and makikita natin dito ang battery health, project name, and date, time, and day. So, there are 6 apps na nakapaloob sa ating OS. And to navigate, we are going to press WASD. So, to navigate. So since we try to simulate the operating system, so syempre meron din kaming terminal parang Linux. So mag-ano tayo ng mga commands. So example, -h. So makikita natin yung mga commands na pwede nating magawa. Tatry natin magpalit ng wallpaper. Mag/w lang tayo, then makikita na natin yung mga pwede nating ipalit. So example, magpalit tayo ng as Charizard na wallpaper. Pag kinalose natin, makikita natin na nagbago na yung wallpaper. And example, gusto naman natin magbago ng layout. Example, -L0. And i-close ulit natin. Ito yung default na naka-set. And try natin magbago ng 1. So if makita nyo, nagbago siya ng layout and naging vertical. So sa dash bias is makita natin yung art ng operating system and also yung mga hardwares na meron yung laptop natin. And aside from that is try natin yung So example, masyado na tayo madaming commands. So pwede tayong mag-CLS to clear lahat. So meron din kaming AI na in-integrate sa terminal. So if try natin yung WTF, example is Microsoft. So basta may word na WTF, automatically i-read siya as parang command to AI. So yan, enter natin. So ayan, magbibigay siya ng information and lang siya for one sentence only. And example, meron din kaming AI to pang motivation. Example, so motivate. So eto, motivate me yung keyword. And example, I am sad. So ayan, mag-aano siya ng pang-motivate. So, meron din tayo ditong parang virtual pet na para siyang mini-games. Like, kunwari, yan natin tong /pet Pika. Diba, di siya nagana. And, para siya gumana, kailangan natin hulaan yung name niya. Like, ito.
So, para siyang laro and na ito pa isang example. Then, dito, pag nag-run uli ng isa pang pen, parang makikita mo yung pinaka-total nila lahat. Yan, na ito lahat. So for our next app, we have here our notepad. So let's just press enter. And now, nandito na tayo sa loob ng notepad. Makikita natin dito yung mga dati nating nagawa na. And pwede rin tayo mag-add ng panibagong project. So pupunta lang kayo sa add and then enter. Then, maglalagay kayo ng title. And then, enter. So, sa note content na agad tayo. So, maglalagay lang tayo dito, ilalagay lang natin lahat ng mga gusto natin ilagay. So, para lang siyang notes. So, hello world. Then, enter. Now, nakasave na siya sa ating notepad. And para mapuntahan ulit natin yung notepad natin, press letter D. And then note 13 to open yung previous project natin. So, enter. And if you, makikita natin dito yung kung kailan, yung date ng paggawa ng note. And to edit, kunyari, ayaw na, i-edit natin, press letter E. And then, press A if yung title, or press letter S kung yung note ang i-edit. So, kunyari, S yung i-edit ko. Ko-control V natin to appear yung ating previous note. So, papalitan ko siya ng name ko. Yan. So, successfully, na siya, edited. Para mag-back, press letter X. Okay. So, yun yung mismong feature ng ating notepad. So, literal na notepad lang talaga siya. And then, back, letter X, and then letter S to go down. So, dito na tayo sa thread. So, thread, ay enter lang ulit natin para makapasok. And now, naglo-loading lang siya. We can already see yung mga previous chats ng mga users. So, here, pwede na mag-interact yung mga multiple users. So, tayo, para mag-message, press letter M. So, ayan, makikita natin, meron na akong dating nilagay. And then, magchat-chat ulit ako. Maglalagay ako ng aking pangalan ulit. Paula Brianna De Vera. And then, enter. So, pag na-enter, masasend na agad siya. Agad-agad. In real time. And then, so, yun lang din yung pinaka-key feature ng thread natin. So, next application ay ang music. So, by the word itself, ang function niya ay para sa music, to listen sa music. So, para makapili ng ating desired song, so, ida-down lang natin or S. So, kunyari ito. Press enter to play. Yan. So, para malaksan natin yung volume, meron tayong letter K. And then, para malasan naman yung volume is letter J. Okay. So, lalaksan ko lang. And then, ayan, makikita natin yung parang, image or visual. So, gusto kong palitan yung art niya. So, pa-press ko lang yung letter L. So, yan. Marami na tayong choices. So, kunyari ito, gusto ko. So, yan. And then, pwede natin siyang i-play kahit wala tayo dun sa app. Ayan. So, kunyari, habang nag-no-note. So, pwede pa rin tayo makakinig sa music. And then, ipapause ko na lang para hindi maingay. Ayoko na sa Sabrina Carpenter and then, nagpa-play pa rin siya.
pwede natin siyang palitan kahit nagpa-play yung current song. So, from Sabrina Carpenter, pupunta na tayo kay The Clash. So, pindutin ko lang. And then yan, automatic na magpa-play na rin. And in real time. Ngayon, dumako naman tayo sa ating maze. Okay, loading. So, meron po siyang tatlong difficulty, which is easy, E for easy, M for medium, H for hard, at saka C para po i-close. So, muna sa easy muna po tayo. So, gumamit po ako dito ng ASCII character, which is yung Alt 254. And then, ito po, pwede nyo pong gamitin yung up, down, left, right arrows, o kaya naman yung WASD. So, ayan po. And also, nasa ilalim na rin po yung time kung gaano po kabilis yung matatapos yung maze. So, next naman po is sa hard mode. Kung saan, ayan po, malaki na po yung maze. So, ayun na nga po, malapit na tayo. So natapos po natin yung hard mode ng 2 minutes and 52 seconds. So lastly, meron kaming app na parang compilation lang. So eto, meron tayong folder dito na ang pangalan is CS1B, and kapag in-enter natin, so sa loob ng CS1B folder file is makikita natin yung program ng ibang group such as yung Bloomify and Battleship. So kapag in-enter natin siya is, ayun, gagawa lang siya ng bagong terminal window and i-open niya yung program ng ibang group. So, sa input validation and error handling, gumagamit tayo ng console key para sa user input. And ang tatanggapin lang ng program is yung nakaset na key. So, kapag nag-enter ng ibang key is walang mangyayari dahil sa while loop at else conditional. Same thing sa terminal kung saan kapag nag-enter ng unrecognizable command, may lalabas na message na Para naman sa program flow and logic explanation, so firstly is sa front end, gumamit kami ng set cursor position na method, which is ginamit namin siya parang position absolute sa CSS. So i-declare lang namin yung specific na column and top or line para mapalabas namin yung mga characters or mga shapes. So, ni-utilize din namin yung mga class and methods para mas malinis and organize yung code. So, yung GUI self-logic namin is mainly inspired sa GUI ng other frameworks such as yung Java FX. So, pag tinawag namin yung method, ilalagay lang namin sa parameter yung width, height, and positions of X and Y axis. And iyan, ginamit lang namin siya throughout the entire program and also the other apps. And next is yung mga navigation namin. So example, sa home screen namin is gumagamit lang kami ng console key na which is WASD. Is either mag-increment or magde-decrement lang siya ng pointer, and when we press the enter, yung specific pointer na yun is i-scan niya sa if-else kung anong app yun. So ayun lang. So, gumagamit lang siya ng while loop para sa opening and closing ng mga apps. And the next is yung mga application. So, yung mga application naman namin such as real-time threads, mga notepad, and music. So, yung iba doon is gumagamit ng multi-thread concept such as yung music. So, kaya tayo nakakapag-play in background dahil sa multi-thread. And the other logic naman is mainly mga user input and also if else, and para sa navigation is while loop. Okay, so sa maze game po natin, meron tayong 4 na class, which is yung maze setup, maze class, maze game, and tsaka sa player class. So, punta muna tayo sa maze setup. So, dito po gumamit po ako ng Figgle fonts para po dun sa mga letters na yung sa Welcome to Maze Game, choose difficulty, easy, medium, hard, tsaka sa close.
Also, ito po, ang ginamit kong fonts para dito is yung sa standard. So, nandito na rin po yung, syempre, sa easy, medium, hard, para kung pipindutin nyo yung console key na E, mapupunta kayo sa easy. So, pag M, medium, and also pag H, yung sa hard mode. Po is sa maze class, nandito naman po yung para ma-generate po natin yung maze. And also, nandito na rin po yung algorithm, which is yung depth first search para po sa paths nung maze natin, kung saan po dadaan yung mga player. So, nandito na rin po yung sa start and finish. So, yung S for start and sa finish, dito na po yung magtatapos. So, next naman po is sa maze game class. Also, dito na rin po yung initial player draw, kung saan yung player po, saan mag-start yung player. And also, nandito na rin po yung sa timer. And yan nga po, pag natapos nyo na po yung maze, makikita nyo po itong you reach the finish, and also yung final time. Next naman po is sa player class. Makikita nyo po dito yung arrow key, which is yung up, down, left, right. Dito naman po sa part na to, makikita nyo po yung kung okay ba yung position, and also nandito na rin po yung sa collision with a wall, kung saan parang hindi po bumangga hindi po siya tumagos dun sa wall yung player. So, in conclusion, yung project namin na Azuki OSS or Operating System Simulation, we try to simulate the operating system or specifically Linux to console app. Pinaka-aim lang namin sa project na to is ma-push yung boundaries ng CLI, where we try to replicate the GUI logic to CLI. So, gumamit din kami ng set cursor position para sa backbone ng front-end namin, para ma-display namin yung mga shapes, text box, and other things sa program namin. We also utilize class and methods para sa organized and reusable codes. Para naman sa user input is gumamit kami ng console key and halong if-else condition para sa error handling. And aside sa lahat ng yun is gumamit din kami ng mix of loops, conditionals, and other things para sa overall program. And also, we use a Bitwise para sa navigation ng notepad namin. So, para naman sa mga other apps namin is gumamit lang kami ng iba't ibang concept ng multi-thread concept, real-time database, and local database, depende sa functions ng mga apps na yon. And also, meron din kaming special game which is yung maze game. And also, pwede din natin ma-access yung project ng ibang group sa system namin which is yung CS1B file. So, para naman sa limitation and improvement ng program namin is hindi pa namin directly nakakontak yung hardware gamit yung app namin. So, para sa improvement is bala ko pa aralin kung paano namin directly makakontak yung mga hardware para mas maging efficient and mas maging mabilis yung respond o yung mismong process ng app. Also, parang gusto din namin mas mapadami yung mga customizations and yung mga terminal functions like Linux para mas maano yung Linux or operating system experience sa app namin. So basically, ayun lang yung app namin and thank you.